Ampo kay wala imposible ba makauli to siya puhon. Yes. Wala na yung makapugong bisag kinsang mga bangaga. Yes. Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na siya. Makauli na siya. Ito ang Wow Trending. Former President Rodrigo Roa Duterte makakauwi na sa Pilipinas. Ito ang pahayag ng asawa ni Tatay Digong na si Ma'am Hanilet Avancina matapos ang landslide na panalo ni PRRD sa Davao. Binaon at iniwanan ng milya-milya ang kalaban na si Carlo Nograles. At panalo din bilang Vice Mayor ng Davao si Angkol Baste Duterte at pati na rin si Pulong Duterte tinambakan ang kalaban niya na si Migs Nograles. At dito nga sa isang interview kay Ma'am Hanilet Avancina sa kanilang bahay, sinabi niya na wala nang makakapigil pa kahit pa sinong bangag, makakauwi na si Tatay Digong. Labis na natuwa ang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte na present sa interview ni Ma'am Hanilet sa kanilang bahay sa Davao. Di pa yan sa ngayon at ayusin pa ang mga papers niyan, kaya wait natin at uuwi yan at maisip ng ICC niyan na kung masamang tao si Tatay Digong sana di na ito nanalo, kaya malaking bagay ang panalo niya at pagbatikos din ni Senador Amy Marcos sa kapatid niya, humina lalo ang kanyang kaso. Mabuhay ka, idol! Komento pa nga ng mga netizen sa comment section nang malaman nila sa sinabi ni Ma'am Hanilet na makakauwi na si Tatay Digong. Thank you Lord for everything because our beloved Father Tatay Digong there will be able to return home in the Philippines. We are so grateful to you, Lord, for giving him strong body to overcome this. Magpapakain rin ako sa mga construction worker dito sa amin pag makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte. Pang merienda ko sa mga tao. Isa ako sa humagulgol nang makita si PRRD na umakyat sa plane na mahina na. Parang himatayin ako pagdakip ni Toricong kay Tatay Digong. Parang hindi na ako makakain. Iyak ng iyak. Granted ang prayers from God. Soon makakauwi na ang hari ng Agila ng Davao. Keep on praying mga kababayan for our beloved Tatay Digong of good health, wisdom. I always prayed for him for deliverance against evil. Malaking faktor yung pagkapanalo niya bilang mayor, kahit papano makakatulong yun sa pag-acquit sa kanya sa ICC sa kasong crime against humanity. Naiyak ako sa tuwa nung narinig kong sinabi ni Ma'am Hanilet na makakauwi na si Tatay Digong. Pag-usapan natin yung pag-uwi ni Tatay Digong dito sa Pinas. Kailan ba? Makakauwi ba siya talaga? Ito, may statement ni Madam Hanilet Avancina doon sa bahay nila mismo sa Davao City. After itong pagkapanalo ni Tatay Digong, maraming nag-interview sa kanya. Nako, with full of confidence, ang Ma'am Hanilet nagsabi makakauwi si Tatay Digong, wala na yung makakapigil pa. Okay, ito panoorin natin at bigyan natin ng reaction. Makauli siya. Wala na yung makapugong bisag kinsang mga bangaga. Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na dyan, ma'am. Makauli ito siya. Wala na yung makapugong bisag kinsang mga bangaga. Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na dyan, ma'am. Yes! Ang sarap pakinggan, ano? Yung with lots of confidence, makakauwi na. So, dapat ganun po tayo. Ako, kung minsan, hindi ko matanggap-tanggap na ang President Duterte nasa Netherlands na nakakulong. Parang bangungot. Masamang panaginip. Kaya lang, nangyari na eh. Kaya wala na akong inaasam-asam. And then, karamihang nagmamahal
na mga Pilipino kay Tatay Digong, ang pinakakaasam-asam ay yung makabalik siya sa Pilipinas na buhay at malusog ang pangangatawan. So kung kailan, di pa natin alam. Yung narinig kong statement na Attorney Kaufman is sisikapin nila na bago yung trial sa September 23, makakauwi na siya. Kasi nag-file na ng motion ba yun? Yung kinestyon na ng defense team ni PRRD yung jurisdiction ng ICC. Wala nang jurisdiction ng ICC sa kaso ni PRRD dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019 pa. At yung investigasyon ng prosecutor ng ICC nagsimula 2021. Ikumalas na tayo. So, yun yung main argument nila. So, ipagdasal po natin, tuloy lang po, alam ko, marami sa atin ang nagdarasal sa kalagayan ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong na una, yung health niya, importante yung health. Malusog. Merong post ni Kitty Duterte, parang tawagan sila. Kikita mo, tumataba na yung mukha ni PRRD. So, he's in good health. Kaya nga, nung nasa Netherlands pa si Ma'am Hanilet, sabi niya, God is doing amazing things sa health ni PRRD. Although hindi niya dinitalye, but I believe, dahil sa style ng mga Europeans, maganda yung approach nila sa health. Kaya, alam ko, bumubuti ang kalusugan ni Tatay Digong doon sa Netherlands. Plus, yung nagpapalakas sa kanya yung araw-araw na mayroong namimisitang mga kababayan nating OFWs doon. Walang paltos. Araw-araw. Kamag-anak ko nga nabalita lang namin, nandun na sila doon. Galing Mindanao. Nagbiyahe lang sa Europe para lang bisitahin si Tatay Digong. Grabing pagmamahal. Ito, yung pagkapanalo niya sa mayor. Balitang-balita, halos mga big time na media outfit, international, CNN, BBC, MSN, kargado ang balita yung nanalo si dating Pangulong Duterte habang nakakulong, nanalo pa rin mayor doon sa Davao City, largest city in Mindanao. So, mayroon pang Facebook reel na napanood ko kanina. Foreigner siya. Don't tell me that Duterte has no more influence. Look at this. Sabi niya, pinakita niya yung resulta ng butuhan sa Davao. He won on a landslide. Look at this. Even his son, Mayor Basti Duterte, look at this. Yun. Very proud yung foreigner vlog niya o short video na Duterte has still a very strong influence in the Philippines. Look at this. So, ayun. Salamat, Ma'am Abansenya, sa inyong anong tawag to? Encouraging words na makakawi. Okay, magbasa tayo. Chams Alonso, sana ICC will be gracious enough to send him back. Yan. Bago yung September 23 na trial o hearing, ayun, baka makauwi na. May nabasa akong post, pinsan ko nasa Israel, magpapalitsyon daw siya. Magpapalitsyon baboy siya pag makauwi si Tatay Digong. Ako rin. Hindi lang litsyon baboy, litsyon baka pag makauwi. Yes, tutuparin ko yan, litsyon baka. Magkano man lang isang baka, yung, of course, yung hindi malaking baka, yung maliit pa para mano. Pag makauwi siya, ako, very positive ako makakauwi. Hindi lang kagad-agad. Basta, kailangan lang niyang maging malusog.
Kaya importante na manalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial para makatakbo siya by 2028 at mananalo. Pag presidente na si BP Sara, yan na, mas malaking chances na makabalik. Although matagal na yan, 2028. Kung may awa ang Diyos, bago September 23, dahil sa magagaling ang kanyang abogado, kung katigan o paboran ng pre-trial judges yung motion, edi makabalik na siya. Goodbye. Itong administrasyon ito, pag makabalik na ko, wala na silang kapag-asang manalo sa eleksyon. Pag pabalikin ng ICC sa Tatay Digong na basihan, wala ng jurisdiction ng ICC sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa